Ang aking i-share ngayon ay ang vlog ni Dr. Gary C. patungkol sa Almoranas. Mag-subscribe tayo sa kanya dahil marami tayong malalaman sa gabay ng kalusugan. Sa dulo ng kanyang vlog ay magbibigay ako ng epektibong herbal gamit sa first aid sa Almoranas. Ibahagi ko ito sa inyo ang aking karanasan kung paano ko na-control ang Almoranas. Subject na sana ako sa surgical operation sa PNP General Hospital, ngunit humiling ako sa doktor na ipagpaliban at hahanap ako ng paraan at nagawa ko naman. Ito ang vlog ni Dr. Gary C. At sundin nyo ang kanyang mga payo. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa hemorrhoids o kaya kilala sa Almoranas. Ayan. Marami pong request. Ito babasa ko po yung mga message nyo at marami nag-request ng Almoranas. Ano daw dapat gawin? Bakit daw nagka-Almoranas? Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, gusto ko munang i-dedicate itong lecture tungkol sa Almoranas sa isang tatay na ang pangalan ay Daddy Joe. Daddy Joe Valenzuela, 71 years old, na taga Pasay City. Nagpunta sa clinic yan. At Doc, baka pwede mo i-lecture ang Almoranas. Ayan, ito na po yun. Daddy Joe at kay Mami Alice, no, yung kanyang misis, no. So Daddy Joe, para sa inyo po ito. Okay? So, Almoranas, siguro marami naman sa inyo na nakaranas ng ganitong problema, no. Halimbawa, medyo nahirapan dumumi, umiri. Pagkatapos pag-iri niya, parang ang hapdi, ang sakit dun sa mismong anus o yung pinaka-tumbong na tinatawag. Tumbong. Okay. So, alam niyo na yung dahilan. Dahil sa pag-iri, dahil sa nahirapan dumumi, matigas ang pagdumi, sa puwersa, sumakit, di ba? Pero ang Almoranas po ay halos may hambing natin sa tinatawag na varicose vein. Varicose vein, yung nakikita nyo po sa mga binti nyo na medyo ugat na namamaga. Kasi ang Almoranas po ay ugat din po yan. Ugat sa inyong tumbong, yung tinatawag na hemorrhoidal vein na napuwersa, lumobo, kaya masakit. Ngayon, para mas ma-visualize nyo, papakita ko muna sa inyo yung anatomy. Ito po. Yan pong nakikita nyo ay isang babae kasi nakalagay may uterus may bahay bata. So, doon sa likod ng uterus, doon sa mismong puweta, nakikita nyo yung kurba ng puwet, di ba? Yun yung rectum. At yung anus, yung mismong labasan na mismo ng dumi. So, ang pagkakaroon ng Almoranas ay pwede po dyan sa may dulo ng rectum o kaya doon sa mismong anus. O baka may magsabi, Doc, unfair naman, bakit pinakita mo pang babae yan? O sige, palitan natin. Yung panlalaki, ito yung panlalaki. Ganun din rectum, tapos anus. O yan, yung lalaki, makikita nyo, merong testis, yung itlog, at merong penis. Yan. Pero kung alam nyo na yung anatomy, dyan pala, pag sinabing Almoranas, ang pinag-uusapan nito, itong lugar na to. So, ano meron dyan sa lugar na yan? So, ito, may tinatawag na ugat na namaga, lumobo, pwedeng internal hemorrhoid o yung mismong nasa loob, at external naman, yung nasa labas. So, from the word internal sa loob, external sa labas. Kung mapapansin nyo po dyan sa image, yung internal hemorrhoid, pwede mag-cause ng bleeding. Pero ang external hemorrhoid, hindi po nagdudugo yan. Ngayon, ano mas masakit dun sa dalawa? Yung internal hemorrhoid, pag namamaga, halos wala naman kayo mararamdaman. Ang masakit, yung external hemorrhoid. So, may dalawang klase ng hemorrhoids. Ito po yun, no?
external, yung nasa labas, at yung internal, yung nasa loob. So, lakihan natin para kitang-kita nyo yan. Internal hemorrhoid, yung ugat sa loob na namaga. Yung external hemorrhoid, yung ugat sa labas naman na namaga. Ngayon, ang ugat na yan, ang tawag dyan, hemorrhoidal vein. So, tandaan nyo hemorrhoidal vein. Okay. Ngayon, ano ngayon yung pwede maramdaman nyo pag may mga ganyan kayo, no? So, hindi naman lahat ng internal hemorrhoid dumudugo. Yung iba naman, hindi naman lahat ng external hemorrhoids ay masakit. So, ano yung mga common na dinadaig ng isang pasyente na may almoranas? Almoranas. Ito po. Number 1, irritated anal region. Aba, irritable din pala. Irritabling tumbong. Ano ba yan? No? Then, pain and discomfort. Masakit. Parang hindi ko komportable. Lump o swelling. May parang nakakapaka. Pag nagpupunas ka ng puwet po, merong nakakapakang parang bukol. O kaya pamamaga. Pero ugat po yun Hindi po bukol na cancer yan Then number 4, bleeding. Minsan, maski na dumumi ka lang ng regular, hindi ka naman nahirapan, dumudugo. Minsan naman, pag inirin nyo lang. So, masakit at may dugo during dumumi ka. Yung iba, hindi nga dumudugo, kala mo may regla. At number 6, may burning sensation. Parang mainit. O kaya parang pinagpapawisan, mamasa-masa, no? Yan. I'm sure yung mga nakikinig sa atin ngayon na may almoranas, I'm sure ramdam na ramdam niyo yung mga sinasabi ko, di ba? Ngayon, ang common na tanong, Doc, bakit ako nagkaroon? Dahil ba kumain ako ng maanghang? Wala pong libro, medical books na magsasabi na kumain ng maanghang, magkakaroon ka ng almoranas. Pero, madalas ko marinig, Doc, driver ako dati sa Saudi, tagal ko nagbibiyahe sa andala ko yung mga malalaking truck. Ang biyahe minsan 12 oras tuloy-tuloy. Yon posible. Kasi posible na yung long sitting pwede magkaroon ka ng almoranas. So ano yung mga possible causes ng almoranas o hemorrhoids? Number 1, pag-iri sa pagdumi, na stretch na banat yung ugat ninyo sa tumbong dahil sa pag-iri nyo. Okay. Then number 2, pregnancy. Dahil pag pregnant ang isang babae, dagdag pressure yan dun sa inyong abdominal area. Minsan nagkukos din ng constipation ng pagbubuntis at yan ang dahilan kung bakit pagdudumi, umiire at nagkakaroon din ng almoranas. Overweight. So kung pagtatanungin, ilan ang mga pasyenteng overweight na may almoranas compare mo sa balingkinitan o tama lang ang timbang, mas marami yung overweight. Number 4, anal intercourse. Ayan, due to trauma naman. Okay, so yung mga nasa preso, madalas natin marinig yung mga ganyang storya, no? Anal intercourse. Okay, hindi ko na po tatagalogin, Number 5, aging. Dahil habang nagkakaedad, nagiging tamad din ng bituka minsan. Kung mali pa kinakain, hindi uminom na maraming tubig, tapos may iba pa mga sakit tulad ng diabetes na nagiging tamad ang bituka, nagkakaroon ng constipation at dahil dito, umiire. Lumalaki rin yung yung tinatawag na hemorrhoidal vein. Then number 6, yan yung sinasabi ko, yung mga nagda-drive ng matatagal. Okay, nakaupo ka, trabaho mo, matagal ka nakaupo. Sitting too long. O kaya, number 7, heavy weightlifting. Hebu, nakalagay dito. Heavy po yan. No? Heavy, mabigat. Then number 8, genetics o nasa lahi. So, yan yung mga common. Pero posible po na nagkakaroon kayo ng panandalian na constipation dahil po sa pag-inom ng gamot. Halimbawa, may mga gamot kayong iniinom na yung gamot na yon ay maaaring mag-cause ng hirap sa pagdumi. Okay? So, may mga sakit din na hirap din dumumi. Halimbawa, yung mga may hypothyroidism. Yan, constipated din yung mga hypothyroidism na mga pasyente, no? So, ang tanong, Doc, paano ko ba maiwasan ng almoranas dahil ang sakit-sakit? Paano ko ba maiwasan? So, how to prevent? Palagi nyo narinig sa akin yung proper diet. So, madalas marinig, high fiber diet, gulay, prutas, yan. Madalas natin marinig yan. Malaking bagay po yung mga high fiber diet.
So yung iba, binibigyan kayo ng pampadumi, yung mga powder, di ba? Psyllium, minahalo nyo sa pagkain o sa inumin. Okay, yung mga Solpigreen, ang purpose niyan is maging malaki yung dumi nyo pero malambot. Kaya payo ko, yung mga constipated sa inyo, na hirap dumumi, tapos may almoranas, panoodin nyo po yung aking pananaliwanag tungkol po sa constipation. So meron na po akong lecture niyan. Nandun po yung buong paliwanag tungkol sa pagdumi, no? Bakit nahirapan, anong dapat gawin. Number 2, uminom na maraming tubig. Alam niyo na rin yan, pero hindi nyo ginagawa. Ang tigas ng ulo kasing iba. Number 3, daily exercise. Brisk walking lang naman stretching, galaw-galaw, parang bituka, gumagalaw din para mas maganda pagdumi nyo. Number 4, iwasan nyo umupo ng matagal. Number 5, avoid nyo pong gumamit ng toilet paper na tuyo. So, ano ibig sabihin nyo? Siguro, basahin nyo muna yung toilet paper pag magpunas kayo dahil minsan, yan nagdagdag po ng paggasgas dun sa sugat na, dun sa inyong tumbong. Number 6, sits butt. Aba, ano yung sits butt, Doc? Ano yan? Sits butt o kaya tawag dyan hip butt. So ano ba yan? Ito yan. Papaliwanag ko, huwag kayong mag-alala. Ayan. Ito po yung sit butt. Ang basa dyan, sit butt. Saka hip butt. Maski ano dyan, pwede. Kuha ka ng planggana, lagyan nyo ng tubig na warm. Huwag naman po kumukulo, lalo na mga lalaki. Baka pag kumukulo yan, maapektuhan po yung inyong testis at pwede kayo magkaroon ng problema sa fertility. Okay? Baka mamaya maging sterile ka. Okay. So, upo ka dyan. Ngayon, ang tanong, Doc, gaano katagal naman ako upo dyan? Okay. Mamili ka, 5 or 15 minutes. Yung iba sasabihin na, 5 minutes lang siguro. Kasi masakit Ang hirap nakaupo ng ganyan Sorry, ang sagot, 15 minutes. Kasi, hindi po mababawasan ng kirot o mababawasan ng pamamaga kung 5 minutes lang. Dapat 15 minutes. Na yung init ay yung sapat lang, yung tama lang. Yung para ka nasa jacuzzi na warm water o kaya yung nasa hot spring, yan, ganyan, okay? Then, may magsasabi sa akin, Doc, senior na po ako. Mahirapan ako umupo sa planggana dahil masakit na yung balakang ko, masakit ang tuhod ko. Baka mamaya madisgrasya pa sa banyo. So, kung may budget naman, may nabibiling ganito na tinatawag na sit butt bowl. Bowl. Hindi naman planggana na ordinarya, no? Ipapatong niyan sa inidoro. Then, lagyan nyo ng tubig ngayon dyan na mainit at ilulubog nyo ngayon yung inyong puwet. Okay? Nabibili online yan. Ha? Baka mamaya magtanong kayo sa akin saan nabibili. Sa online, meron po yan, no? Mura lang yan. Kung di ako nagkakamali, wala pa nga yata 500 yan Okay? So, check nyo po yan. Ngayon, halimbawa may almoranas ka na. Ang tanong, anong gamot pwedeng inumin? O ito, ituturo ko po sa inyo to, no? So, ano yung mga treatments na pwede nyong gawin kung may almoranas ka ngayon? Lalo na kung every time dumumi ka, dumudugo. So, ito po. May mga tinatawag na non-invasive, mga iniinom na gamot. Halimbawa, may iniinom na gamot, may mga suppository na pwedeng ipayo sa inyo yung doktor. Sa mga gamot kadalasan, yung mga pain reliever. Pwede yung mga ibuprofen, mefenamic acid, naproxen as a pain reliever. O kaya yung madalas natin marinig na Daflon, yan yung Diosmin saka Hesperidine. Okay? Yan ay tableta, no? Usually, pag masakit talaga yung almoranas nyo, halimbawa, nanonood kayo ngayon, ganyan ka ng ganyan sa silya mo, sakit. Hindi mo alam paano ka uupo, no? Masakit may isipin nyo na may hole nandiyo sa pagitan ng inyong tumbong. Talaga, masakit talaga yon. So, ang pag-inom na itong Daflon, pwede pong 2 tablets 3 times a day o 6 tablets in 1 day sa loob ng mga 3 days. After 3 days, pag medyo humupa na yung sakit at hindi na ganun katindi, pwede nyo nang bawasan to 1 tablet 3 times a day until full recovery po kayo. Tapos pwede nyo itigil. Okay? Itong Daflon, kilala din to binibigay para sa mga may varicose vein. Pwede rin po yan. Okay? So, rectal suppository naman, usually yung mga may steroids, no? May nabibili, ang daming klase niyan Nabibili sa Mercury Drug or any drugstore. Rectal suppository na may steroids at may parang natural pain reliever. So, napakarami. Hindi ko na mabanggit kung ano-ano. May mga brand na Proctosidil, Factu, at iba pa. Then, ano pa yung mga non-invasive treatment? Rubber band ligation. Ayan. Ano yun, Doc? Rubber band, bibili ka ng goma? Hindi po,
Baka mamaya kala nyo, porket rubber band ligation, bibili ka na ng rubber band, yung goma, no? Hindi po. Ito yung mga surgical grade na rubber band, no? Pakikita ko po sa inyo. Ganito po itsura niyan. Meron pong device, ang gumagawa nito, mga doktor, ha? May mga device po na parang yan nakikita nyo. At yan po ipapasok doon sa mismong dulo ng almoranas. Yung pinakadulo, ang purpose yan, pinapatay mo yung circulation. Pwede rin gawin to sa mga skin tag o kuntil na tinatawag. So, ang purpose yan, pinapatay nyo yung circulation doon sa may area na yun hanggang sa after ilang linggo, matatanggal na lang mag-isa yan. So, doktor gumagawa niyan, ha? Hindi po kayo bibili ng goma, ha? Then, number 3, sclerotherapy. Sclerotherapy, I'm sure yung mga babae na may varicose vein, tapos pupunta sila sa isang doktor. Ano ba, dok, gagawin ko dito sa varicose vein ko? Injection na natin para mapatay yung ugat na yan. Meron din palang ganon sa tumbong. Ito po ang itsura, nako. Yan. So, imagine nyo po, no, na merong karayom na itinutusok dun sa mismong almoranas. Yan. Hindi nyo ba ma-appreciate yan? O, ito, para mas ma-appreciate nyo yung actual na almoranas. Nako. Ganyan po ang itsura, no? May parang, paano ba magandang description dito? Parang maliit na langgonisa. Maliit na langgonisa, tapos i-injectionan nyo po ng chemical. Yung chemical na yan, ang tawag sclerosing agent. Ang purpose yan, parang pinapatay mo yung lugar na nakaumbok. So, yan yung sclerotherapy. Then, what else? Meron tayong tinatawag na coagulation, infrared, laser, or bipolar. O, ano naman yun? Ito naman po yun. Electrocoagulation. Parang kinokuryente para patayin yung daluyan din ng dugo dun sa area hanggang sa mamatay o lumiit yung almoranas. Ano ba mamatay? Papatayin yung almoranas, no? Then ano pa? Meron pang iba. Cryotherapy. Naku, itong cryotherapy, oh. Ito po itsura nun, isipin nyo naman. Dok, ano yan? Parang vibrator yata yan, Dok, ha? Ipinapasok po sa tumbong yan. Naku po. Pagkatapos, pinifreeze, pinapatodo na pinapalamigan yung mga almoranas. At ang maganda niyan, pwede ito sa internal, pwede rin sa external hemorrhoids. So, sobrang lamig yan. Parang pinifreeze mo ng todo hanggang sa mamatay ang blood circulation. Lahat ng purpose niya, parang pinapatay yung circulation. Ngayon, ito yung mga non-invasive. Ngayon, pag hindi makuha sa mga ganyan, minsan pabalik-balik o napakalaki, hindi na kayang makuha sa non-invasive, ito na yung susunod. Yung surgical. Pag sinabing surgical, ang number 1 dyan, yung tinatawag na hemorrhoidectomy. Sa salita pa lang, hemorrhoid. Tapos yung salitang tomy sa dulo, ibig sabihin tinatanggal. So, operation, surgical removal ng hemorrhoid, hemorrhoidectomy. Ano ba itsura niyan? Ganito. Una, ang position nyo. During the operation, ganyan po ang position nyo. Ang tawag jackknife position. Yan. So, na-imagine nyo na, no, na ganyan ang position nyo. Tapos, ibubuka ngayon yung puwit nyo. Pagbuka, ganyan. Ayan na, surgical eh. Hihiwain po yan. Tatanggalin, tapos tatahiin yung lugar kung saan kinat yung namamagang ugat. Yan. Ako. Actually, ito po ang pinakamasakit na operation. Sa lahat ng operasyon, ito pinakamasakit. Maaring tulog ka, maaring lalagyan ka ng anesthesia during the procedure, pero yung post-op, after the operation, medyo masakit po ito mga ilang araw. Yan. Ngayon, bukod dyan po sa tinatawag na hemorrhoidectomy, meron din tinatawag na hemorrhoid stapling. Or yung other term is hemorrhoidoplexy. Ito naman po yon, hemorrhoidoplexy, gumagamit ng special instrument. Yan nakikita nyo po. Yan na mismo yung nakikita nyo. Oh, yan na mismo yung almoranas, okay? Paano tinanggal yan? Naku, ganitong ginawa para may idea po kayo. Ipinasok mismo yung instrument dun sa loob. Kung makikita nyo, merong kulay colorless na parang guide. Para nakabuka po yung inyong tumbong. Papasok na yun at tapos parang kukunin niya yung mismo. Paghila niyang ganon, kasama na po yung almoranas nyo.
Parang pag tinignan nyo, parang nga naman pork barbecue, no? Okay, biro lang, ha? Pero alam nyo po, lahat ito ay maiwasan naman sana kung ginawa nyo po yung sinabi kong pag-inom ng tubig, kumain ng tama, huwag mag-ire, lahat ng mga sinabi kong preventive measure gawin nyo po. At hindi na po tayo hantong dyan. Kung mabibilang nyo po, kokonti lang naman ang dumadaan sa hemorrhoidectomy. Kung baga 100 na may almoranas, ang dumadaan lang dyan siguro mga 5. Yan yung mga chronic cases na hindi na talaga na lumiliit sa pamamagitan ng gamot, oral man o mga suppository. Minsan may ointment din na pinapahid doon sa almoranas na makakatulong din. But remember, gawin nyo muna yung mga dapat nyong gawin, hindi naman kailangan ora-orada opera kung sinunod nyo yung mga payo ko. May mga tao po na may almoranas pero nandyan lang. Hindi naman nakakapinsala. As long as nakakadumi sila na maayos, hindi sumasakit, pwedeng hayaan naman. Hindi naman po ito masama or baka natatakot kayo, baka maging cancer to. Hindi po, no? So yan ay ugat na namaga dahil sa sobrang pag-ire. O kaya sobrang pagtayo o sobrang pressure. Ganun din ang varicose vein. Okay? So sa Ang aking idadagdag sa kanyang mga payo ay ito. Panatilihin na tama ang tigas ng tae. Uminom ng 1 litro na tubig sa umaga, tanghali at hapon. Red rice ang kainin at huwag yung white rice dahil nagpapatigas ng tae at matalim ang kanin nito at sumusugat sa ating almoranas. Huwag kumain ng isdang manipis ang mga buto tulad ng dilis kasi sumusugat yan sa almoranas. Huwag kumain ng pagkain na ipinagbabawal sa Leviticus 11. Iwasang kumain ng mga processed foods dahil mataas ang uric. Iwasang kumain ng gulay na mataas ang uric at oxalate tulad ng mabuto na gulay, spinach, talong, beans at iba pa. Ang pag-first aid sa almoranas ay gagamit lamang tayo ng 3 hanggang 5 tangkay na malunggay. I-blend ang malunggay at pagkatapos ay salain at ang nasala ay lagyan ng 250 ml na tubig na mainit. Paglamig ay inumin ang nasabing katas ng malunggay pagkatapos kumain. Inumin nyo umaga, tanghali, hapon. At ito lang ang ginawa kong paraan upang makontrol ang almoranas. Bakit natin kailangan lagyan ng mainit na tubig? Ang purpose nito upang makontrol ang maanghang na lasa ng malunggay. Bawasan lang ang anghang sa malunggay, hindi aalisin dahil yung anghang ng malunggay, yun ang mabisang gamot sa almoranas at hindi lang almoranas kundi pati sa ulcer. Tama ang sukat niyan sa anghang sa ating panlasa kung mainit lang ng tubig na pinakuluan at ibinababad. Huwag pakuluan ang katas ng malunggay dahil mawawala totally ang kanyang anghang.